pag-upo ni Donald Trump ay paparusahan po yung ICC. Di po ba? Ngayon, bakit po budol? Sa gitna po, sa gitna po ng issue ng budget. Alam po ninyo, hindi lang po yung blanco, baka sabihin nyo. Kasi may narinig na po ako sa mga BBM, mga ka-BBM, mga BBM supporters na pinalalaki lang natin yung blanco, no? Una, hindi po maliit yun. Ikalawa, hindi lang po yung issue yan. Ang dami na po nagsasabi na ito ang pinaka-corrupt. Ulitin ko po, ito po ang pinaka-corrupt na budget. Okay. So, yan po, tatalakayin natin yan na hindi lang po yung pirma. Kaya lang, yun, lantad na lantad. Talagang garapala na po yan. Okay. Ito pong ICC na dito po tayo nililihis, no? Sabi ko nga, bakit may balita ba talaga? Nagpahayag ba yung ICC? Nagsabi ba yung ICC na gusto naming makipag-usap sa Pilipinas? Nagsabi ba yung ICC na magre-request kami sa Interpol? Bibihira pong ginagawa yun. Sinearch rin po natin. Minsan lang po ginawa ng ICC yun na mag-request sila sa Interpol. Dahil karamihan po ng mga nililitis ng ICC, mga miyembro nila. Kaya wala pong problema yung mismong pulis. Kaya yan po yung hindi po naiisip ng marami, ICC kayo ng ICC. Hindi po pwedeng gamitin yung pulis natin labang kay Tatay Digong dahil walang jurisdiction yung ICC. Hindi niya pwedeng utusan yung pulis natin. Okay. Ngayon po, hindi ko po iniiba, no? Hindi. Local police pa rin po yan. Pero point lang po natin dito, mga kapatid, wala talaga. Hindi po nakikipag-communication yung ICC sa Pilipinas ngayong mga panahon na to dahil busy po sila. Ang issue po ng ICC ngayon, yung mismong operation nila, nanganganib po sila na mawala na po sa mundong ibabaw dahil po sa ipapataw na parusa. Yan po mga tatalakayin natin. Ngayon, kung very existence nila ay nanganganib, uunahin pa ba nilang makipag-deal sa Pilipinas? Isip-isip po kayo. Ang pinoproblema po nila, yung very existence nila. Kung makakasurvive sila rito sa panahon ni Trump. Yun po ang pinoproblema ng ICC. Ibig nyo sabihin, kasi wala talaga akong nababasa eh. International po ang sinesearch natin. Wala tayong nababasa yung mga sinasabi ni Bersamin at saka ni Boying Remulla na nakikipag-usap. The very existence ng ICC ang pinoproblema nila kung paano sila makakasurvive. Dahil nariyan na po eh. Pinagpagbobotohan na po. Mamaya papaliwanag natin yan. Alam nyo, budol yan, no? Yung talagang diversion po. Correct na correct. Diversion po. Kasi wala naman po. Hindi po tayo niintindi ngayon ng ICC dahil busy po sila. Saan po sila busy? Sa kanilang problema sa United States of America. Ito po, Reuters. O, baka sabihin nyo sinasabi ko na kasi maraming duda sa akin dito eh. Matagal nang nanonood pero duda pa rin sa mga pinagsasabi ko eh. Wala bang tiwala? Okay. Naunawaan nyo na yung King of Fake News pa ako. Alam mo ba yung Reuters? Gina de la Cruz? Kung hindi mo alam ang Reuters, wala akong magagawa. Ito po, ang Reuters po, kasama po yan ng AFP na pinagkukunan po. Ito po ang isa sa pinaka reliable source. Pag Reuters po ang kinunan mo o kaya yung AFP, halos pasok ka na sa banga. Balita po to sa Reuters, exclusive, International Criminal Court. Ngayon po tong araw, mainit na mainit pa po to. Ngayon po tong araw,
January 25. Yan. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Okay. Basahin lang po natin. The Hague. And the International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanction, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday. Okay, ano po to? Sila po, na-sanction na po to nung unang term ni Donald Trump, yung ICC. Pero hindi po yung buong ICC. 2 tao lang, si Betsoida, no, yung kanila pong chip. Ano po yung sanction kay Betsoida at saka isa pa? Ang sanction po sa kanila, ipiprease yung kanilang asset. Wala silang mawi-withdraw. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa US Congress, ayan no, the US House of Representatives voted this month to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Fake news daw ako. Sa Reuters po to. Hindi po to sa Bersamin tsaka si Reuters po to. Kung hindi nyo po alam ang Reuters, ako na fake news. Okay. And this former defense minister over Israel's campaign in Gaza. Ayan po, no? Magbobotohan na po yung US Congress para po parusahan, no, etong ICC dahil sa pag-issue ng warrant of arrest dito kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Okay, tuloy lang natin. The bill would impose, ito po yung pinagbobotohan nilang bill. Pagbobotohan pa lang, bill pa lang. Pag natapos ng botohan, pumasa na, act na o law. Dun yan di ba? The bill would impose sanctions on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecute U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So ito po, paparusahan sino mang korte na magpe-persecute sa US citizen at saka sa mga kaalyado ng US kasama Pilipinas. Lalo na kung hindi sila member ng korte na yun. Isa lang naman yung tinutukoy dyan. ICC. Naintindihan nyo? Ang magpaparusahan ng US kung mayroong iimbestigahan ang ICC, no? Sa mga kaalyado niya, hindi siya member Hindi member ang US Sino mang US citizen ang iimbestigahan pa lang investigates, arrests, detains, or prosecute US citizens or those of allied countries that are not member of the court. Pasok na pasok tayo dyan. Kaalyado po ba tayo? Kaalyado tayo. So pag hinuli ng ICC, si Rodrigo Duterte parurusahan ng US. Pero hindi pa po yan Baka hindi na po makarating dun Bakit? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na nila, paparusahan nila yung ICC mismo. Hindi na po si Betsoida, wala na si Betsoida. Si Karim Khan po ngayon yung pumalit Hindi lang po si Karim Khan, yung buong ICC po. Ano po yung pinataw nila kay Betsoida? Freeze ang asset. Sa US lang yan, siyempre, di ba? Sasabihin ng mga pilosopo. Kung ipiprease mo yung asset ng kalaban na US, sa US lang yan, hindi po. Ito po, susundin ng lahat ng bangko, lahat ng financial institution na nakikipag-deal sa US. Ibig sabihin, kahit po wala sa US, halimbawa, bangko po niya nasa France, pero yung bangko na yun ay nakikipag-deal sa US, gumagamit ng dollar, kinakailangan sumunod siya sa US. Kung hindi,
isa-sanction siya ng US. Ganon kalupit yung sanction na to ng ICC. So mapipres yung kanyang kanyang mga asset. Hindi na siya makakagalaw halos. Yung buong operasyon ng ICC mismo ang pinoproblema nila. Kaya nga para maunahan nila, hindi maapektuhan yung mga kasi hindi na papasok pag hindi mo pinasweldo, di ba? Huwag mong pasweldohin yung mga tauhan mo, hindi na papasok yan. Nag-advance po, ayon sa source nitong Reuters, nag-advance ng 3 buwan yung ICC sa kanyang mga tauhan. Okay, ikalawa pong punto, bakit hindi na makakapag-operate o mahirapan na yung ICC na makapag-operate? Yung pakikipag-partner nila sa Microsoft, lahat ng datos ng ICC, nakakonekta yan sa Microsoft system. Ngayon, yung Microsoft ay US company. Susunod po yan kay Donald Trump. Kaya matitigil po yung operasyon ng ICC dahil lahat ng kanilang datos, may partnership sila ng Microsoft. Kaya ano po ang sabi? Ito po, pahayag po to. Pahayag to ng presidente ng ICC. Ano sabi ng presidente ng ICC? Ito po. Judge Tomoko Akane warned. Siya po ang presidente. The court's president. Ito bukod po kay Karim Khan na chief prosecutor, ito pa po ang isang pinakamakapangyarihan sa ICC. In December, the court's president, Judge Tomoko Akane, warned that the sanctions would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases and jeopardize its very existence. Ano po ang pinoproblema ng ICC ngayon? Yung kanilang mismong very existence. No? Pag prinis po yung asset ng ICC, walang bangko na makikipag-deal sa lahat ng pera nila, lahat ng asset nila na nakalagay sa bangko, saan mang parte ng mundo, naka-fresh yan. Yung Microsoft na US company, susunod yan sa kanyang presidente. Mag-i-stop ng operation yan, lahat ng datos ng ICC, tigil. Wala na silang magagamit. Kaya mismo sabi ng presidente nila, presidente po to ng ICC, presidente to ng ICC, si Tomoko Akane, ang nagsasabi, no? This sanction would rapidly undermine the court's operation in all situations and cases. Lahat po to, no? Will rapidly undermine, mabilis, na hindi na po halos sila makakapagtrabaho. And it will jeopardize its very existence. Nanganganib na sila matigil ng operasyon. Wala ng ICC, hindi na mag-exist after nito. Badong, baka biro lang yan. Reuters po to. Kaya, sino ngayon ang nanluloko kanino?